Bakit hindi malversation ang ikinaso nyo o inirekomenda ninyo na kaso ni Martin Romualdez? Budol na naman to. Itong move na to, panliligtas to kay Martin Romualdez. Gossip naman. Dapat patuwa ka naman na may development na ganito. Oo naman, natutuwa nga ako kasi nakikita na nagtatrabaho sila. Which is yun naman talaga yung trabaho nila, di ba? Mag-imbestiga, tignan kung anong mga anomalya, bla bla bla. Pero ayoko tong nangyayari. Alam nyo, mabilis makawala si Martin Romualdez. Yun lang yun. Kunwari, kakasukasuhan, pero mapapawalang sala. Bakit? Panoorin natin itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At along the way, ipagbibigay tayo ng ating opinion kung bakit nasasabi na budol na naman nga ito. Sige, ito na. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa Redundancy, Mr. President. taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. Teka lang. But lately, Mr. President, parang labas ka ng labas, announce ka na ng announce. Dati hindi naman. Bakit? Kailangan na ng ano? Kailangan na namang magpabida? Kailangan ipakitang nagtatrabaho ka, ganon. Siguraduhin mo lang sa video mo na to. Wala kang amats, ha? Baka amoy chiko ka na naman dyan. Sige, tuloy. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating Ipalaman? Pagbigay alam o ipabatid. Ano ba naman yan? Mr. President naman, hay ka na naman yata. mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Naiintindihan ko naman na yun yung proseso. Marami kasi akong nababasang mga comment. Ayan, kinasuhan na si Martin Romualdez. Dapat ito yung maliwanagan sa ating mga kababayan. First step pa lang po ito, ha. Hindi pa po ito kaso. Dadaan pa to sa kamay ni Boying. Titignan pa ni Boying kung may probable cause para may akyat na bilang kaso sa Sandigan Bayan. Wala pa tayo. Nandun pa lang tayo sa umpisang-umpisa. Pero maganda rin na itong si Martin Romualdez napapangalanan na. May problema lang talaga ako dito. Tuloy. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Teka lang. Kailan lang sinabi mo, kasi tinanong ka kung kakasuhan ba si Martin Romualdez, kung kasali na ba siya sa iimbestigahan. Di ba sabi mo, no? Walang ebidensya. Pero ngayon bakit biglang may ebidensya na? Ano ba to? Nililigtas na ba ng kanya-kanya ang kanyang sarili? Laglagan na ba to? Pero mayroon pa rin akong problema dito. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Baka. Maliwanag naman ang sabi niya. Baka mag-file. Paano po baka hindi? Patay tayo dyan. Itong mga stunt na to, pampabango lang ng pangalan. Pero ang hindi nyo sinasabi, hindi pa ito sigurado. Sa'yo mismo nang galing baka. At ito pa ang problema ko dyan. Bakit plunder? Bakit graft? Bakit indirect bribery?
Ha? Bakit? Bakit hindi malversation? Huwag niyong kakalimutan na paulit-ulit at paulit-ulit na simula pa nung una ang sinasabi ni Dizon, sinasabi ni Remulla, ni Ombudsman, na mahirap yung plunder. Mahirap yan i-prosecute. Sa pagkakaalala ko, mga 14-15 years, isa pa lang yung yung nakakatulad ng guilty sa plunder na yan. Tanong, bakit yan yung kinakaso nyo ngayon? Para mahirap patunayan at hindi makulong si Martin Romualdez? Bakit graft? Bakit indirect bribery? Again, bakit hindi malversation? Paulit-ulit at paulit-ulit at paulit-ulit na din sinabi ni Dizon at ni Ombudsman na malversation muna yung ikakaso doon sa mga tinik, doon sa mga butete, dahil yun yung madaling i-prosecute. Madaling patunayan. Bakit hindi malversation ang ikinaso nyo o inirekomenda ninyo na kaso ni Martin Romualdez? Bakit plunder na mahirap patunayan? Bakit hindi malversation? Kaya nga sinasabi ko na ililigtas nila dito si Martin Romualdez dahil plunder ang inirekomenda nilang ikaso sa kanya. Baka pa, hindi pa sigurado. Gossip, paano yan nakapang-malversation ng malversation dyan? Ano bang ibig sabihin yan? Sa mga hindi nakakaalam, pag-aaralan natin yan, pero patapusin natin si Mr. President. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Yun daw. Ano ba yung malversation? Gossip. Pag-aralan natin. Sa mga hindi nakakaalam ng malversation. Ako nga din, kanina ko lang binasa itong malversation eh. Ito pala yun. Kaya nagpuputok yung butchi ko dito. Bakit hindi malversation na madaling patunayan ang inirekomendang ikaso kay Martin Romualdez? Ano ang kaso ng malversation sa Pilipinas? Ang malversation ay isang krimen kung saan ang opisyal ng gobyerno o pribadong individual o sa ilang pagkakataon ay nagnanakaw, nagwawaldas o nagpapabaya ng pondo ari-arian ng pamahalaan na nakaatang sa kanya. Yung pondo ba ng bayan hindi pinabayaan ni Martin Romualdez? Paano mo nasabi? Gossip. Siya yung House Speaker. Nasa baba lang niya si Saldico. Si Martin Romualdez ang boss. Kung may ginawang katiwalian yung kanyang nasasakupan, damay siya, chain of command. Diba? Nawala na rin yung sinasabi nila na ikakaso nila at the very least kay Martin Romualdez na gossip? Na negligence of duty. Kasi papasok pala yan sa malversation. Anak ng tinapa. Kaya nagpuputok yung butche ko dito, bakit yung plunder na madaling takasan o mahirap mapatunayan, yun yung inirekomenda ng ICI at ni Dizon. Bakit? Ano daw ang bumubuo ng malversation? Tingnan nyo nga kung hindi pasok si Martin Romualdez dito. May kasalanan sa malversation ng isang opisyal ng gobyerno kung siya ay may pangangalaga o kontrol sa pondo. Sino ang tagapangalaga ng pondo? Yung nagbibigay ng pondo para sa mga proyekto at gastusin ng gobyerno. Hindi ba ang House of Representatives na dating pinamumunuan ni Martin Romualdez? Sila yung nagkokontrol eh.
Sila yung may kapangyarihan na, o itong pondong to, hindi pwede sa'yo. Alisin namin. Sila yung may kapangyarihan dyan. Kasama na ang Senado. May paganito-ganito pa kayong drama? Gusto niya lang iligtas si Martin. Ano pa daw? Inangkin, kinuha, ginamit sa maling paraan, pinapayagan ng iba na kunin, o hindi na ibalik ang pondo o ari-arian. Pinayagan ba ni Martin Romualdez na malustay sa ibang bagay ang mga ang mga pera ng bayan? 'Di ba? Ghost project. Saan napunta yung mga pera na yan? Mga halimbawa daw ng malversation. Itong huli na lang ang babasahin ko para hindi tayo humaba. Pagwawaldas o maling paggamit ng pondo para sa proyekto ng pamahalaan. Halimbawa, paggawa ng kalsada, pondo ng paaralan, dagdag na natin dyan, flood control projects. Maliwanag naman na nawaldas talaga yung pera. Mga uri daw ng malversation, may intentional malversation. Sinasadya ng opisyal o kunin o gamitin ang pondo. Ano ang basehan nila para maidawit si Martin Romualdez sa inirekomendang kaso? Ano? Yung statement ni Gutesa na gossip? Na yung pera ng bayan idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Akala ko ba kailangan munang magpakita si Gutesa? Akala ko ba kailangan niya ng supplemental affidavit? Akala ko ba marami pa kayong tatanungin sa kanya? Bakit ngayon? Yun yung gamit-gamit ninyo para irekomenda si Martin Romualdez na gossip? Nakasuhan na pa, imbestigahan. At baka matanaw ninyo. At baka makasuhan na. Ano pa daw? Malversation through negligence. Kaya nga tinatanong ko kanina, nasan na yung at the very least na ikakaso kay Martin Romualdez na negligence of duty? Bakit biglang nawala? Bakit? Bakit burado na yun? Kasi madaling mapatunayan, kaya plunder, graft at indirect bribery? Kasi walang mailalabas na ebidensya na si Martin Romualdez ay tumanggap direct ng pera para makalusot si Martin Romualdez. Ano daw ang mga parusa? Kulong. Prisyon koreksyonal hanggang reklusyon temporal. Sana naman mayroon na tayong makitang buwaya na makulong sa katarantaduhang ito. Pero itong nangyayari na to, ito ay panliligtas lamang kay Martin. Hamambuhay na disqualification sa pag-awak ng posisyon ng gobyerno. Tama lang. Multa katumbas ng halagang nawala. Tama lang. Pagbabayad o pagsasauli ng perang nagamit o nawala. Agree ba kayo sa pinagsasabi ko na si Martin Romualdez ay ililigtas lang nila sa dramang ito? Uulitin ko, bakit hindi malversation na madaling patunayan? Bakit plunder na mahirap patunayan, graft na mahirap patunayan, at indirect bribery na mahirap patunayan ang inirekomenda ninyo? Bakit hindi malversation? Bakit hindi negligence of duty? Nasaan na yung mga yon? Kung hindi yan ang ifa-file nila, budol itong drama na ito.
Para ito kay Martin Romualdez, wag kami, pwe.